Dahil sa Father's Day, di pa naman po ako tatay, single pa po. Bagkos, para para at least may preparation. Amen? At ito yung gabay. At lalo sa mga tatay dyan na wala pa pong idea kung paano ba talaga yung the best na maghawak o the best na ay action sa bahay, sa kanyang pamamahay, sa ating pamamahay. Amen? So inayahan ko po ang lahat na tayo muna ay tumayo at bigyan natin ng panalangin na gabayan tayo at mangusap sa atin habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, hallelujah, hallelujah. Glory to you, hallelujah, Father God. Good morning, Holy Trinity, O God. Maraming salamat, O Diyos. At muli, dinako mo ang aming mga presensya, Panginoon. At nagpapasalamat kami, naginising mo kami masigla. Maraming salamat sa regalong buhay, Panginoon. At dinala mo ulit ang aming mga presensya, aming panyapak dito sa iyong bahay panambahan, Panginoon, na may kagalakan, may kapayapaan sa iyo, Diyos. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na buti-buti mo, Panginoon, na dinala mo ang aming presensya dito na hindi nalulumbay, Panginoon, bagkos naroon pa rin aming kagalakan, kalakasan, Panginoon, na kami po'y puyat, marami pong inaalala, bagkos, Panginoon. Winawala namin to, O Diyos, dahil na sa iyong araw, Panginoon, maramdaman mo, Diyos, na ang aming presensya ay inaalay namin para sa iyo, Panginoon. Sa lahat po ng mga viewers, Panginoon, sa mga attendee, O Diyos, pinapanalangin ko, naway magalak sila, na maintindihan nila at maunawaan ang iyong salita na iyo pong gagamitin, Panginoon. At i-anoint mo ko, O Diyos, na pawang sa iyo lamang mga provision, Panginoon, na pinapagkaloob sa akin, O Diyos, na magbibigay ng blessing para po sa iba at may hayo po nila, Panginoon, ang salita ito, O Diyos. At gabayan niyo po ako, Panginoon. Ibuhos mo po sa akin ang katalinuhan, O Diyos, ang pangunawa, Panginoon. At i-bless mo ang aking mga sinasabi, Panginoon, at idako mo ko sa iyong talikuran na hindi aking kahinaan ang makikita, bagkos ikaw po ang mangunguna, Panginoon. At gabayan mo po kami, Panginoon, hanggang matapos ang gawain ito, Panginoon, at may claim namin ang biyaya at victory sa kongresyon na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo kami na pagharian sa bawat puso at gabayan mo po kami. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po magsiyo po. At lalo po dyan sa mga nanonood, maraming salamat sa inyong patnubay at patuloy na pakikinig. At sa lahat po ng mga tatay dyan at sa magiging tatay. Amen. So, naway matake note nyo po, naway masubaybayan nyo po ito. Amen. So, ang title po sa ating topic, ating mensahe na binaba nating Panginoon, amen, are responsible fathers and husband. Amen. So, kinuha ko po sa Book of Ephesians, chapter 5, verse 23. Amen. So, sabi po doon, amen, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So, sinabi po doon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa. Amen? Tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas ito. So, unang-una, bagitin natin, so, dapat mamuno ang isang lalaki. Amen? So, ito yung ating mga tatay. Amen? Ito yung mga asawa, mga lalaki. Amen? So, unang-una, mabibuild ito sa ating pamamahay, siyempre. Amen? The home is the first institution that God established. And it provides the foundation for every institution. So, ano ba yung institution na yon? Unang-una, ito yung samahan. So, paano ka mag-asawa kung wala kang kinakasama? Amen? So, samahan ng mag-asawa para
matawag ka nga tatay o ikaw yung manguno. Diba? So, institusyon na simula. Simula na magkapamilya at magkaanak para maituring kang tatay. Amen? Maturing kang asawa. So, institusyon na sa pagpasok ng bagong buhay at pagsubok. Amen? Kasi sabi nila, ang buhay daw ay yung nagagala, nag-i-enjoy, nagbi-beach. Hindi po yun yung buhay. Ang buhay ay yung magkakapamilya ka. Amen? Doon magsisimula. At lastly, yung pagtatag mo ng relasyon patungo sa Diyos. Yun po ang institution na in-establish ng Panginoon para sa atin. It has been said that the home is the place of practical Christianity. Doon po nanguuna yung pagiging Kristiyano. Sa mga hindi po naging Kristiyano, kailangan may akibat na gawa. Ito yung gawa, ito yung unang-una na gawain. Amen? Sa pamamahay. At yun, isa, ano yung pakinabang mo? Kung ikaw ay magkakapamilya na, kung ikaw ay simula nang meron anak, o sa pagpasok mo sa mga bagong pagsubok dahil ikaw ay meron ng pamilya. Amen? So, ito ay isang aksyon ng isang leader. Sabi nga kanina, ang lalaki ay siyang ulo ng kanyang asawa. So, it must an action na ikaw ay leader at responsibilidad mo mismo ang isang namamahala sa pamilya o responsibilidad ng isang tatay ang mamamahala sa isang tahanan. So that is the father's role. So dapat ikaw ang unang, yung mga tatay dyan, dapat ikaw ang manguna. So bago ang lahat, ano ba yung mga role? So sabi po dito, no? The father's role and responsibilities and how to lead his family in a way that Jesus Christ also lead His church. Amen? So, ito yung mga gabay, mga tatay dyan, so yung mga magiging tatay pa lamang. Amen? So, ito yung gabay sa mga tatay dyan. Amen? So, number 1, he is to love his wife as Christ loved the church. So, alam naman natin na si Jesus Christ, inuna niya ang kanyang iglesia. Dahil dito nagsisimula yung relasyon. Amen? Hindi po relihiyon, di ba, ang makakasagip sa atin, kundi ang relasyon natin sa ating Panginoon. Amen? So, kaya, kayong mga tatay dyan, mahalin nyo ang iyong mga asawa. Amen? Kailangan mo mahalin yan. Dahil pinakasalan mo yan sa simula pa lamang. Amen? Kahit na nabibigatan ka sa kanyang bunganga, kahit na naiirita ka na sa kanyang ginagawa, mahalin mo pa rin siya. Kasi inaccept mo ang kanyang buong pagkatao. Bakit? Bakit? Sinabi po doon sa Ephesians chapter 5, verse 25, Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Kahit na maging si ating Panginoon Jesucristo, alam niya na maraming pasaway. Maging sa kanyang 12 disciple, di ba? Iba-iba mang ugali, pero tinanggap pa rin niya. Binigyan niya ng ranggo, ikaw, di ba? Binigyan ka at ay inaccept ka bilang tagapagmana ng mundong ito. Ganyan din ang iyong asawa. Amen? Sa mga tatay dyan, sa mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inahandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Amen? Hindi siya naging makasarili. Dapat ikaw, tatay, hindi ka rin makasarili. Amen? So dapat mahalin ang lalaki, ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sino ba naman ang hindi nagmamahal sa kanyang sarili? Amen? So dapat ganun din ang pagmamahal mo sa asawa mo. Amen? Tanggapin mo. At alam natin na ngayon, mahal mo siya, bukas hindi na, tanggapin mo pa rin. Kasi bakit? Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. At laging tatandaan niya ng mga tatay dyan. Amen? So, wag ka talagang mag-regrets na pinakasalan mo ang iyong asawa.
Amen? Di ba? Sinabi nga doon, di ba? Bago kayo kinasal, till death do us part. Di ba? Sa kahirapan man yan, di ba? Sa kaligayahan. Di ba? So, wag natin na dapat napakamahalin natin ang iyong isawa. Sa lahat ng antas ng buhay. Di ba? Kahit na ratatat yung bunganga ni Mrs. Di ba? Takpan mo lang yung tenga mo, mahal. Mahal na mahal kita, kaya di ko magagawa na. Di ba? So, ganun dapat. At kung meron man na sumobra na talaga siya, ito yung pangalawa. Pangalawa, the role of the Father is to sanctify and cleanse her with His Word. Dapat, no, pangaralan mo. Amen? Kasi dapat, ikaw yung ulo, di ba? Dapat pangaralan mo. Pakabanalin mo. Dapat yung response mo sa Kanya ay yung nakapagbanal, yung nakapagkumbaba sa Kanyang puso. Hindi siya nasasaktan. Amen? Bakit? Kasi sabi doon sa book of Ephesians, chapter 5, verses 26 to 27, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. So sinasabi diyan, kung ano yung mga sinasabi mo, yung nagpapalinis sa Kanya. Tama pala, no? Realize, nakaka-refresh sa Kanyang isipan. Baka nadala lang siya sa bugso ng damdamin, yung asawa mo. Kaya kailangan mo i-sanctify. Pakalinisin mo siya sa salita ng ating Diyos. Amen? That He might present Him a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Baka nangungulubot na yung asawa mo. Bunganga, di ba? Kaya, i-stop mo siya. Amen? Para maluwalhati niya. Amen? At dapat na sa anumang bahid o dungis na yan, mabibigyan mo siya ng kapayapaan, kasaganaan sa kanyang puso. Amen? Dapat nga kung yung asawa mo ay palaging ganito na lang ang sinasabi, mga tinatawag ng mga pagmumura, di natin maiwasan dahil nga tao lang daw, bagkus, i-rebuke mo siya in a humble way. Amen? At minsan, makipag-usap with touching. Di ba? Wag yung distancing. Akbayan mo, di ba? Halik-halikan mo, di ba? Ganyan, para yung feeling ng isang babae, maihinahon siya. Dahil nga na-feel niya yung init ng inyong pagmamahal. Ganon. Amen? Kasi bakit? Holy without blemish. Sinabi dun, walang anumang bahid o dungis. So, pagmamahal ang gagawin mo. Para hindi niya maisip, ay, peke, made in China yung pagmamahal mo. Di ba? Para hindi niya maramdaman. At yung diin talaga sa puso niya na mahal ko talaga yung asawa ko kahit na bungangera ko. Di ba? Ma-realize niya. Dahil isa pa, banal yung mga salita mo. Kahit hindi ka Kristiyano, example na lang, at least, yung pagsasalita mo is, nagiging humble ka. Dahil mahal mo yung asawa mo eh. Amen? Ganon din na ating Panginoon. Nung inakusa siya ng mga pare, di ba? Naging humble siya sa kanyang sarili. So, dapat ibaptismo mo rin kung ikaw ay isang namumuno, ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw yung manguna. Dalhin mo siya sa iglesia ng ating Panginoon para ma-realize nila. Amen? Bautismuhan sa tubig at salita ng Diyos. No? Patanggapin mo sila. Amen? At glory to glory. Hindi naman dapat instant, di ba? Dapat glory to glory. Kasi hindi nakukuha sa madaling salita. Nakukuha sa magandang usapan. Hindi sa madali yan. Amen? And
Pangatlo, ito yung pinakamahirap. Kasi nakipagtalo ka nga. Di ba? Wala kang humbleness. So, bilang a role of a father or being a leadership, he is to avoid bitterness toward his wife. Kung ano yung nakikita mo sa asawa mo dahil sa sobra niya niyang ganda, dahil yung binigay mo yung sahod, kung anong pinagbibili, amen? So, huwag kang maging bitter. Amen? Tanungin mo siya, bakit siya nagkaganyan? Malay mo, nagpapaganda siya para, yung magagalak ka pag uwi. Magagalak ka, mawawala yung pagod mo. Ay, wow naman. Ang bango. Di ba? Hindi yung pagdating, wala nang ang sinaing. Wala pang ligo. Di ba? Haggard pa asawa mo. Di ba? Mas lalo kang tatamlay. Ikaw ba naman asawa, di ba? Tapos bungangaan ka pa. Bakit ngayon ka lang? Di ba? Bakit ngayon ka lang? Overtime na naman. Di ba? So, ma-refresh yung feel mo bilang asawa. Amen? So sabi doon, husband, love your wives and be not better against them. So pakamahalin mo pa rin siya. Amen? So mga lalaki, mahalin niyo ang iyong asawa at huwag niyo silang paglupitan. Bakit? Bakit huwag natin paglulupitan yung mga babae? Hindi lamang sa mga tatay dyan sa mga may ka-relationship din, may mga jowa dyan, di ba? Tayong mga lalaki, no? Sabi dito, a real man never hurts a woman. Be very careful when you make a woman cry. Remember, because God counts her tears. The woman came out of a man's rib, not from his feet to be walked on, and not from his head to be superior, but from his side to be equal. Amen? Under the arm to be protected, and next to the heart with the love. Kaya kinuha siya. Amen? Sa tagiliran ng lalaki. At yun ang paalala na sa atin ng Panginoon sa Book of Genesis chapter 2 verse 25-27. Amen? Pinatulog niya yung lalaki at doon na nga kinuha yung babae sa tagiliran. Amen? Sa tadyang. So, kailangan be protected. Protektahan natin ang ating mga karelasyong babae. Amen? Sa inyong mga asawa. Amen? Huwag natin paiyakin yan kasi bakit? Sinabi nga ito, God count her tears. Amen? So, dapat mga lalaki dyan, paalala. So, pakamahalin natin ang mga babae. Amen? So, lalo na sa ating ka-brothers and sisters in Christ. No? Love with the Lord dapat. Amen? So, pangapat. So, sabi dito, He is dwell with her according to the knowledge. So, knowledge na ating naririnig sa salita ng Diyos. Amen? So, dapat nga lahat ng kaisipan, lahat ng mga ginagawa, lahat ng mga nalalabas sa ating bunganga ay dapat yung kaakibat na salita ng Diyos. Amen? So, sabi doon, likewise, ye husband dwell with them according to knowledge. Hindi lamang na yung pakisama na, ay, sige na lang kasi nandito na eh. Di ba? Sige na lang kasi wala talaga akong magagawa. Di na pwedeng, di ba? Dahil pag ikaw ay kinasal, di ba? Yung kamatayan lamang ang magbubuwag sa inyo. So, huwag mong paghinayangan, kapatid. Dapat, pakisamahan mo ng mabuti ang iyong asawa. Dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Amen? So, kung meron man nagbago kay Mrs., meron man nagbago kay jowa, So, dapat, pakamahalin. Sa mga tatay dyan, amen? Dahil lalo na sa tatay ko dyan, umumungaan si mama. Amen? Dahil dyan po nakakabuti. Amen? So,
Huwag lamang na hingi ng hingi, tay. Dapat mahal ng mahal din. Kasi, ikaw ba naman, di ba? Baka magsisisi ka. Di natin alam. Di ba? Ibang tatay, nagkakasakit, di ba? Nawala na siya ng gana. At meron po akong story na nakita na bading po ang kanyang naging anak. So ngayon, dahil nga sa pagmamalupit ng tatay, walang nakakasustain kundi yung anak lang niya at nag-iisang lalaki. So nung nagkasakit ang tatay, na-realize ng tatay na naroon pa rin yung anak niya. Pinapaligo siya, inalalayan, dahil nga naging pulyo yung binti. Hindi na makalakad. At umiiyak yung tatay at nagpapasalamat. Kahit na gano'n ang kasarian ng nanay, ng anak, ay lubos-lubos ang kanyang pasasalamat dahil meron siyang naging anak. So mga tatay dyan, na dapat pagbutihan yung pangunguna sa inyong pamamahay. Wag tayong gumawa ng bagay na ikakasama na sa tahanan at mga tatay dyan, dapat pakisamahan ng maayos ang iyong yung asawa. Amen? At wag tayong yung atubili ang ating sarili sa iba. Amen? So dapat focus na tayo sa inyong pamilya. Amen? Dapat ay yung ating pamumuno ay nararapat na ikaka-glorify na ating Panginoon. Amen? So, next is to honor his wife. So, pangaralan natin pangarangal ay yung mga asawa. Amen? So, dapat ay igalang. Amen? Igalang yung mga asawa. Kahit na yung sinasabi na tinanggap mo yung mga pagkatao na yung asawa. Amen? So, sinabi doon sa 1 Peter chapter 3. Amen? So, likewise, ye husband dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as to the weaker vessel. So, alam na po natin na kakayanay sa babae ay mahina lamang. Amen? So, dapat mas alagaan pa natin yung mga asawa dyan. Amen? Na dapat yung mas ikakabuti o mas igalang nyo sila bilang mga babaeng mas alam natin na mas mahina kaysa sa inyo. Amen? Dahil binigyan din sila ng Diyos na buhay na walang hanggan na katulad ninyo. So mga tatay dyan na mas unawain pa, dapat mas unawain ang iyong asawa dahil na dito nababase yung paano ka magmahal sa iyong asawa. Amen? At alam po natin na hindi lahat ng babae may ganun kalakasan na ma-hold niya kung anong mga bigat niyang pasanin. Amen? Dapat mas bigyan mo ng reward yung asawa mo. Amen? Bigyan mo ng yung makeover, di ba? So, mas bigyan mo ng pansin. Bigyan mo ng pansin yung asawa mo. Amen? Bigyan mo ng pansin. Huwag lamang na napupokus ka lang sa trabaho dahil sa mga finances na mga babayarin. Amen? So, huwag mo kalimutan na may asawa ka. Amen? Dahil pagdating sa huli, kayo din ang magkakaramayan. Dahil yung mga anak nyo ay may iwan din kayo, may hiwalay din sila. Amen? So, maalis talaga at hindi nyo maiwasan na kayo lamang ang matitira. Amen?
And lastly, amen? So, madali lang. So, lastly, he is to be a spiritual leader for his wife and children. Dapat ikaw ang mamuno. Mamuno bilang spiritual na leader sa inyong asawa at maging sa iyong mga anak. Amen? So, sa anumang bagay. So, sa pag-prayer, di ba? Sa pag-prayer and sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano na at matagal ng Kristiyano. Sa mga hindi pa po nakatanggap, sa mga tatay na hindi pa po nakatanggap, mas mabuti po na kung kayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, mas mabuti na magpasakop na tayo sa ating Panginoon. Amen? So, dahil dito po tinuturo ang ikakabuti, ikakalago, at ikakatuwid ng inyong pamamahay, yung pamumuhay. Amen? So, dapat, bilang mga tatay dyan, dapat nangunguna kung ano yung mga turo ng ating Panginoon. Amen? So, sabi po doon sa 1 Peter, ulit, chapter 3, verse 7, na pagkatapos na i-honor mo yung asawa mo, pagkatapos na i-dwell yung katalinuhan, yung pag-iisip mo, ay dapat being heirs together, amen? Na kayo, sabi po doon, na kayo namang mga lalaki, pakisanamahan ninyong mabuti ang inyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang Kristiyano. Igalang ninyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan, katulad ninyo. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin niyo. So, kaya doon po nasusukat sa ating, sa inyo mga tatay, na yung mga pinalangin nyo ay matagal na ibinibigay ng Panginoon o meron pang kahirapan at matagal nyo nang hinihiling sa inyong pamilya, alamin mo, baka merong nagkulang sa iyong pamumuno at merong nagpapagabag sa inyong mga pinapanalangin sa iyong pamilya. Lalo na sa mga finances na yan, di ba? Lalo na sa mga health natin. Amen? So dapat na mas binibigyan ng panahon, lalo na sa pagtuturo. Amen? Sa ating, sa kanyang pamilya. At dapat ituro din natin kung ano yung mga itinuro sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. At dapat na kung anuman ang mga tinatanong, dapat maging ikaw tatay, ready ka sa anumang iyong isasalita. Dahil ikaw ang susundin nila. Amen? Ikaw ang pakikinggan nila dahil ikaw ang ulo o leader ng isaang bahay. Amen? So, lalo na po sa paalala sa mga babae na kung meron pong nagtatanong, sabi po sa book of 1 Corinthians chapter 14, verse 35, kung may tanong sila, tanungin na lang nila ang kanilang asawa pagdating sa kanilang bahay. Sapagkat nakakahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Yun po ang sinasabi. So ito po yung sa iglesia, kung mababasa po sa 1 Corinthians, sinasabi po dito ni Apostol Paul na kung meron pong nagtatanong, amen, so magbigay galang na dapat ay mas tanungin na lang yung asawang lalaki o yung namumuno. Kung meron pong mas nakakataas na babae, okay din naman yun po. Pero yun po yung turo ni Apostol Paul sa iglesia. Amen? And as the head of amen po. So sinasabi po dito na dapat na dala-dala ng isang tatay yung pamumuno na gaya ng pamumuno ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. Dahil ito ay nagbi-build up ng malakas, at nagpapatibay at isa sa mga nagpo-prove na hanggang sa
hanggang sa mawala tayo dito ay madadala ng iyong mga anak o sa henerasyon ng iyong anak. Amen? So, yung conclusion po natin, no? Conclusion. So, balik po natin ang ating verse kanina. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband and everything. So, sinasabi dito, dapat maging submissive din yung asawa. Amen? Para mas maganda in the dual force, mas matibay. Amen? So, kaya nga, yung dalawa ay pinagtitibay na lang sa isa. Sapagkat ang lalaki ay siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia. So, kung ano man yung ginawa ng ating Panginoon, ay dapat yun ang sundin. Naging submissive yung mga disipulo sa Kanya. So, yung mga asawa dyan, maging submissive na rin kayo. Amen? So, dapat, sinasabi dito, sabay-sabay, in a dual force to train up their children in the way should go. So, patnubayan, yung anak, sabay kayong patnubayan para hindi sila mapariwara sa iba. Amen? Para maalala nila yung turo ninyo o yung mga tatay dyan. Amen? And to restrain, napigilan at turuan to teach them in the Word of God. So dapat yung unang-una tinuturo sa pamamahay yung salita ng Diyos, hindi sa paaralan. Amen? At pigilan nyo siya kung ano yung ina-action ng inyong anak. O kung ikaw ay tatay, kung napapansin mo, nakikita, so pangaralalin mo. Amen? At pigilan mo kung ano yung ginagawa niya na alam mong hindi ikakabuti sa inyong pamamahay. And to correct their children through chastisement and instruction. So dapat na may correct nyo sila. Amen? At dapat yung mga chastisement o yung pagpaparusa, amen, na dapat mas ipapaliwanag. Amen? So, yung mga instruction sa bahay, di ba, mayroon talaga mga sistema sa bahay, no, na nararapat na mas ikaka-enhance ng yung mga anak. So, mas mabuti na lagi silang makokorek ng isang tatay. Amen? So, sa mga babae pong balo, di ba? So, yung nagpapatatayan sa bahay, no? Na may correct ang kailang mga anak. Kasi mahirap na may tayo mo yung anak na ikaw lang mag-isa. Oh, nanay na, tatay pa. So, tanay na, tanay. Amen? So, dapat not to provoke. Sinasabi dito na kayong mga tatay o yung mga nanay dyan, kasali yung mga nanay, no? Not to provoke them to wrath of anger. No, sinasabi dito na dapat pukawin mo, di ba? No, tapikin mo yung anak. Ano nangyayari sa iyo? Bakit ganyan galit mo, di ba? So dapat na nakikita din natin, binabantayan natin ating mga ang yung mga anak, ang yung mga anak, di ba? Dahil di natin alam, di ba? Na-influensya na sila sa social media, di ba? Kasi yung nadadalas sila sa kanilang mga emosyon, di ba? Meron pong napabalita na binubuli. So dapat ating pong hinihili minsan kahit na sila ay nagkakaedad na, di ba? Nagbibinat at dalaga na. So pukawin natin sila, atin po silang bigyang piyansin sa kanilang ginagawa dahil di natin alam, may binibit-bit na sila at yung nababalitaan natin, di ba? Nag-suicidal na lang, napapariwara ng mga addiction, di ba? So kailangan natin na bigyan ng oras, atensyon yung mga anak. And lastly, to provide them. To provide sa kailang mga pangangailangan. Hindi lamang sa mga pangsarili, yung mga tatay o nanay dyan. Hindi lamang sa mga yung mapapaganda, sa mga ibang gadget, di ba? So dapat bigyan din natin ng magandang reward na ating mga anak, lalo na sa ginagawa nila na nagiging
tawag ito, magiging iyanan sa kanilang pag-aaral, di ba? Bigyan natin ng reward. Bigyan ng reward ang mga anak. So, to provide them na to be happy. Dahil minsan lang maging bata. Di ba? At wag natin iparanas. Wag natin iparanas yung naranasan yung mga tatay dati na minamaltrato kayo, di ba? O anong binubuli kayo sa pag-aralan, di ba? O ganun yung kagalian ng yung tatay dati, wag iparanas sa mga anak nyo dahil po ay madadala po nila yan. Amen? So, yun ang sinasabi, the way they should go. Dapat nandun sa focus sila, lalo na sa Iglesia nating Panginoon. Amen? So, dapat na ma-realize ng ibang mga tatay dyan ang itong turo. Amen? Na hindi lamang hindi lamang ng mga tatay dyan na kayo'y sugo ng sugo. Amen? Sa mga tatay dyan na panay sa mga tatay dyan na panay hingi ng hingi, di ba? Sa mga tatay dyan na panay reklamo, di ba? Dapat na ang mga tatay ay sila yung nagbabalanse sa pamamahay. Amen? Dapat sila yung tumatanaw kung ano yung mas ikakabuti. Na kahit man mahina ka sa mga henerasyon ngayon, mas mabuti na magpaturo o para ma-enhance yung ganito pala. Amen? So, mga tatay dyan, ini-encourage namin kayo na mas makikita dapat sa aming mga anak yung totoong pagmamahal at dapat sa mga tatay dyan, pabalik-balik tayo sa mga tatay dyan. Amen? Amen? Dahil po, mas mahalaga na kung mawala man kayo, nandun, yung kami mga anak ay nandun pa rin sa puso namin yung mga tinuturo o magandang antas na pamumuhay na yung ikaw pa'y namumuno sa pamamahay. Amen? Dahil hindi pa naman, kami mga anak, hindi pa namin maranasan yan. Alam namin na mabigat talaga ang isang posisyon ng isang tatay. Mga responsibilities na isang yung role ng isang tatay dahil ay kakibat ng dapat may kalakasan, di ba? Hindi sa isang araw hindi natin alam, di ba? At pagsisihan natin mga anak. So, pasalamatan mo yung tatay kahit na ganyan yung pag-ugali, sige lang. Dahil na sa anak tayo ng Diyos, di ba? Pag-pray natin yan, dapat huwag tayong mahiya, mga anak, na minsan pangaralin natin ating mga tatay. Dahil hindi man perfecto na tatay yan, di ba? Maunawaan pa rin nila at mapag-isipan pa rin nila na mas mamaganda na mamuhay na ikakabuti. Amen? At ikakasagana na walang kaaway sa labas. Amen? At peaceful pag ikay lumalakad sa iyong sariling kapaligiran, di ba? So, dapat mga tatay dyan at hindi dapat na yung mga guilt, amen? Hindi yung mga jealous, amen? At hindi yung mga bitterness na ipapakita natin, ipapakita ng mga tatay. Amen? So, dapat ay panalangin din natin sila kasi sila yung mga frontliners sa ating pamilya. No? Trying their best to protect and provide for their families. So, kailangan
panalangin din natin sila. Amen? So, sa kanilang kalakasan, dahil hindi po bumabata ang ating tatay. Amen? So, protektahan din natin sila. Dahil nga, hindi, minsan, yung iba daw ay nagpapasaway na dahil ay nakamit na daw. Nakakamit na nila yung life at di ba? So, bigyan po natin sila ng tinatawag na retirement enjoyment sa ating mga tatay dyan. So, kung nakikita mo na nahihirapan na si tatay sa pagtatrabaho at alam mo na maproprovide mo, papipigilan mo at pagsabihan mo na pagtapusin mo, mag-retire ka na. Amen? Para mas meron siyang time kay mama or sa kanyang asawa. Amen? So, mas maganda kaya yun, yung nakikita mo yung nanay at tatay mo, di ba? Na loving sila, kahit saging-saging lang, basta loving. Amen? So, dapat, kayong mga tatay dyan, dapat, sana naman mga tatay dyan, na mas makikita nyo po yung paghihirap din nyo na yung mga anak para sa mga tatay dyan. So, kung kayo po nahihirapan, sabihan nyo yung mga anak na ikaw na mag-provide kasi kaya naman yan eh. Di ba? Para mas mat-train yung anak nyo paano maging independent. Amen? Maging independent sa pamamahay. Lalo sa kung anak nyo po yung lalaki, di ba? Amen? So, tayo po at ipapray po natin ating mga tatay at sa mga asawa dyan. Amen? So, hallelujah. Glory to you. Hallelujah. 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 Maraming salamat, O Diyos. At muli, napapasalamat kami sa iyong mga salita, Panginoon. Napapasalamat po kami na meron na po kasagutan sa mga aming pinapanalangin, O Diyos. At naway, may hayo po ito at magiging blessing po sa iba, Panginoon, sa ibang tatay na namumuno sa kanilang pamamahay na mabago ang pamumuno, naway mas may tuwid at mas may palago pa nila ng mahusay ang kanilang pamumuno sa ilang bahay. May kapayapaan, merong kasaganahan, kahit mawala man sa pang-financial, Panginoon, bagkus, naroon ang pakikisa, naroon ang pagkakaisa ng tahanan, at naroon, lalo na, ang pagmamahalan sa bawat isa. I pray, Father, na sa lahat sa mga tatay dyan, sa mga may asawa dyan, amen, for their marriage, for their work, integrity, temptation they face, to be generous in givers, spirit of wisdom, spirit of revelation, courage, boldness, comfort, strength, their health, to live and speak God's truth, to be humble, patient, quick to forgive, ask for forgiveness, his heart, his future, and his love for Jesus and his family. May he be awakened to fulfill God's purpose and destiny to destroy the works of the enemy over his family, his church, his community, and his region, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat, O Diyos, dahil meron kami mga tatay, butihing tatay. Meron butihing husband, O Diyos, na patuloy nangangalaga sa pamilya, na para lamang hindi masira sa gawang kaaway. Sa lahat ng kanilang naririnig at tatunghayan, naway may aksyon na nila, O Diyos. May pamumuhay nila, magrerema sa kanilang puso at pang-espiritual na pamumuhay. Lalo na po sa mga nanay na balo, nagsisilbing tatay sa kanilang pamamahay. Naway magampanan nila, bigyan po ng kalakasan, O Diyos, na ila po mapalago ang kanilang mga anak, na wasto at naroon ang focus nila, Panginoon, sa ikaka-glorify
ng kanilang pamumuno at ikaw glorify ng ating Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na binigyan mo kami ng kalakasan at naroon ang kapayapaan para sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy ka na maghari. Patuloy mo kami nakatukin sa aming bawat puso at patuloy mo kami na samahan sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. All we say, Amen at Amen.